Nagbukas ang mga mata ni Sister LV, pero hindi sa krus siya nakatingin. Nakatitig siya sa sahig na bato ng lumang simbahan at ang bibig niya puno ng lupa. Napaatras si Marco, binitiwan ang hawak na walis. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Siya na lang dapat ang tao dito. Siya na lang ang natitirang tagapag-ayos bago isara ang malalaking pinto para sa unang gabi ng padasal para kay Don Mateo. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Isang malamig na hangin ang gumapang sa batok niya, dala ang isang amoy. Matamis pero malamig. Kalachuchi. Amoy ng mga bulaklak sa sementeryo. Hindi ito dapat naririto. Ang isip niya ay bumalik sa isang alaala. 2 taon na ang nakalipas. Sa init ng araw, sa labas mismo ng simbahang ito. Ang tawa ng mga miyembro ng parokya, ang pagmamakaawa ng isang payat na babae, ang pagdura sa kanya ng asawa ni Don Mateo. Si Lyra, nakaluhod sa alikabok, humihingi ng kaunting kanin, at siya, si Marco, wala siyang ginawa. Nakatayo lang siya sa gilid, hawak ang isang pandesal na balak sana niyang ibigay. Pero naduwag siya. Ang parehong lupang niluhuran ni Lyra noon ay siya ngayong bumubusal sa bibig ni Sister LV. Napahawak ng mahigpit si Marco sa rosaryong nakasabit sa kanyang leeg. Ang mga butil nito ay bumaon sa nanginginig niyang palad. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Pulis, ambulansya, kahit sino. Pero bago pa siya makagalaw, isang anino ang nahagip ng kanyang mga mata sa labas ng simbahan. Sa may arko ng pasukan, isang anino ng babae. Payat, mahaba ang buhok. Nakatayo lang ito doon, nanonood. Lyra, ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng takot at kasalanan. Tumakbo siya. Tinulak niya ang mabigat na pinto at sumugod sa gabi. Wala nang pakialam sa katawan sa loob. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Lyra, sandali! Sigaw niya sa tahimik na kalsada. Ang anino ay gumalaw. Hindi tumatakbo, pero parang lumulutang palayo sa kanya. Bawat hakbang ni Marco ay parang ang bagal. Ang hangin ay parang kumakapal. Ang bawat poste ng ilaw na nadadaanan nila ay kumikindat. Namamatay. At muling bumubukas kapag nakalagpas na ang anino. Niliko nito ang kanto papunta sa isang eskinita. Sumunod si Marco. Ang paghinga niya ay mabigat at putol-putol, pero pagdating niya sa eskinita, wala nang tao. Pader lang ang nasa dulo. Imposible. Walang ibang daan palabas. Hingal na hingal, sumandal si Marco sa pader, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Guni-guni lang ba iyon? Gawa lang ba ng shock? Siguro nga. Dahan-dahan siyang bumalik. Ang mga hakbang niya ay mas mabigat ngayon kaysa kanina. Ang lamig ng gabi ay tila mas tumindi. Pagpasok niya muli sa simbahan, ang katawan ni Sister LV ay naroon pa rin. Isang testamento sa nangyari. Totoo ang lahat ng ito. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ang malakas na kalabog nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Ngayon, siya at ang patay na lang ang narito. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog. Ting, manipis, metaliko. Parang barya na nahulog sa bato, malapit sa altar. Nanigas si Marco. Hindi siya gumalaw. Pinakinggan niya ang dilim.
Wala. Siguro ay daga lang. O baka gawa na naman ng isip niya. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa telepono sa opisina ng parokya. Nang bigla, isang hininga, isang malamig na hininga sa likod mismo ng kanyang tenga. Napakalapit. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang balat. Kasabay nito ay ang mahinang bulong, parang hangin lang, pero malinaw na malinaw sa pandinig niya. Isang salita. Ang pangalan niya, Marco. Guni-guni. Paulit-ulit na sinasabi ni Marco sa sarili niya kinaumagahan. Ang anino, ang bulong, guni-guni lang lahat iyon. Gawa ng pagod at pagkabigla. Ang tanging totoo ay ang nangyari kay Sister Elvie. At ngayon, ang lugar ay puno na ng mga pulis at mga usisero. Sinabi niya ang nakita niya, ang katawan, ang lupa sa bibig, pero tinago niya ang tungkol sa anino at sa bulong. Sino ang maniniwala sa kanya? Baka isipin pa nilang siya ang may gawa. Pumunta siya sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng kape, para lang makalayo sa gulo. Pero ang gulo ay sumunod sa kanya. Narinig mo ba? Sumpa raw, sabi ng isang alay habang nag-aabot ng bayad. Ganti raw yon para doon sa babaeng pulubi na pinalayas nila dati. Si Lira Bacamo, sagot ni Aling Nena habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa tasa ni Marco. Kawawang bata yon. Naalala ko pa kung paano siya sinigaw-sigawan ni Mang Fred. Akala mo kung sino? Nanigas ang kamay ni Marco. Mang Fred. Isa pa sa mga humamak kay Lira ng araw na iyon. Ang boses nito ang pinakamalakas. Ang tawa nito ang pinakamapang-uyam. Biglang parang nanuyo ang lalamunan niya. Hindi dahil sa init ng kape. Si Mang Fred po. Nanginginig niyang tanong. Nakita niyo po ba siya? Nagkibit balikat si Aling Nena. Naku, ewan ko doon. Laging nakakulong sa bahay simula nang mabalitaan ang nangyari kay Elvie. Matapang lang iyon kapag marami sila. Hindi na tinapos ni Marco ang kanyang kape. Nagbayad siya at naglakad palayo. Ang mga salita ni Aling Nena ay umuukil-kil sa kanyang isip. Hindi ito maaaring maging kaswalidad. Hindi na. Ang bahay ni Mang Fred ay nasa dulo ng isang makipot na eskinita. Ang sikat ng araw ay tila hindi tumatagos dito. Ang maliit na gate na yari sa kawayan ay nakaawang. May kung anong nagtulak kay Marco na pumasok. Mang Fred, tao po, tawag niya. Katahimikan lang ang sumagot. Ang pinto ng bahay ay bahagyang bukas din. Sapat lang para makita ang isang piraso ng dilim sa loob. Tinulak niya ito ng marahan. Pumasok siya. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kakaiba sa init ng panahon sa labas. Isang cold spot. Para siyang pumasok sa loob ng isang freezer. Nawala rin ito agad nang humakbang siya papasok pa. Sa sala, nakaupo si Mang Fred sa kanyang paboritong silyon. Nakatalikod sa pinto. Mukhang natutulog lang. Mang Fred, ulit ni Marco, may halong kaba. Lumapit siya. At doon niya nakita. Ang ulo ni Mang Fred ay nakasandal sa likod ng silya. Sa isang anggulong hindi natural. Ang kanyang mga mata. Dilat na dilat. Nakatitig sa kisame na parang may nakita siyang isang bagay na sukdulan ang lagim bago siya bawian ng buhay. Walang dugo, walang sugat. Tanging purong takot ang bakas sa kanyang mukha. Napaatras si Marco. Ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Ang kanyang tingin ay umakyat mula sa mukha ni Mang Fred patungo sa kisame. Ano ang tinitingnan nito?
Ano ang huling nakita nito? Wala. Wala siyang makitang kahit ano sa kisame, kundi mga agiw at isang lumang bumbilya. Ang katotohanan iyon na kung anuman ang pumatay kay Mang Fred ay hindi na naroon, ay mas nakakatakot pa. Kasabay ng pag-iisip niya yun, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang kaluskos mula sa itaas, mula sa bubong. Parang may mga tuyong dahon na kinakaladkad o parang mahahabang kuko o na dahan-dahang kumakaskas sa yero. Mabilis pero maingat umatras si Marco palabas ng kwarto. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo. Umalis, huwag nang lumingon. Habang paatras siya sa sala, ang kanyang mga mata ay ligaw na gumagala. Hinahanap ang anumang panganib. Doon, sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, nahagip niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang litrato. Isang lumang litrato ni Mang Fred kasama ang kanyang asawa at 2 anak na babae. Lahat sila ay nakangiti sa harap ng simbahan. Masaya, normal. Isang pamilyang nawasak na ngayon ng isang hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang bigat ng kasalanan ay lalong bumaon sa puso ni Marco. Kailangan na niyang umalis. Pero habang papalapit siya sa pinto, may nakita siyang isang bagay sa ilalim ng kama ni Mang Fred. Ang dulo ng isang makapal na libro. Itim, pamilyar ang itsura. Sa halip na tumakbo, isang kakaibang lakas ng loob o marahil ay katangahan ang nag-udyok sa kanya na lumuhod at abutin ito. Isa itong lumang Biblia. Ang uri na may makapal na takip at mga pahinang kulay ginto sa gilid. Ang family Bible nila. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Pumunta siya sa mga unang pahina kung saan isinusulat ang mga pangalan ng pamilya at ang mga mahalagang petsa. Naroon ang mga pangalan. Si Frederico, ang asawa niya, bugyan ng mga anak nila, at sa pangalan ni Frederico, may isang malapad na X. Hindi ito tinta. Hindi ito lapis. Ang guhit ay matingkad na pula kape. Ginaab, bahagyang makintab sa ilang bahagi, at tila may tekstura. Parang tuyong dugo. Napabitaw si Marco sa Biblia. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Bumukas sa parehong pahina. Nakatitig siya sa X na iyon, sa pangalang minarkahan para sa kamatayan. Naiintindihan na niya na ngayon. Hindi ito basta-bastang pagpatay. Ito ay isang listahan. At may 2 ng nabura. 2 pangalan. 2 X. Alam ni Marco kung sino ang susunod. Ang alaala ng araw na iyon ay malinaw na parang salamin sa kanyang isip matapos sigawan ni Mang Fred si Lyra. May isa pang lumapit. Isang babaeng nakaputing bestida. May pamaypay na pinalalagutok sa kanyang palad. Si Doña Corazon, ang biyuda ni Don Mateo. Siya ang dumura sa paanan ni Lyra. Siya ang nagsabi, "Huwag mong dalhin ang dumi mo sa bahay ng Diyos porque hindi na ito pulisya ang may hawak." Alam iyon ni Marco. Ang kasamaang ito ay hindi kayang ikulong sa rehas. Kinagabihan, sa 3 gabi ng padasal, hindi nagpunta si Marco sa simbahan. Sa halip, nagtago siya sa isang madilim na sulok sa tapat ng malaking bahay ni Doña Corazon. Nagbabantay, naghihintay, umaasa na sana ay mali siya. Ang mga oras ay dumaan na parang langis, mabagal at mabigat. Ang kalye ay tahimik.
Ang mga bahay ay nagsisimula ng magpatay ng ilaw. Tanging ang isang poste ng ilaw sa kanto ang nagbibigay ng nanginginig na liwanag. At doon, sa ilalim ng ilaw na iyon mula doon, isang figura ang lumitaw. Parang isinuka lang siya ng dilim. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Payat. Mahaba ang buhok na tinatabingan ang muka. Si Lyra. Tumalon ang puso ni Marco sa kanyang lalamunan. Ito na, totoo nga. Dahan-dahan, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at tumawid sa kalsada. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa takot na nagsasabing bumalik na siya. Lyra, halos pabulong niyang sabi paglapit niya. Ikaw nga. Hindi sumagot si Lyra. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha, wala nang bakas ng dumi o gutom, pero wala na ring bakas ng buhay. Ang kanyang mga mata ay malalim at malamig, parang dalawang balon na walang katapusan. Lyra, itigil mo na to. Pagmamakaawa ni Marco, ang boses niya ay nanginginig. Parang awa mo na. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lyra. Isang nanggiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nanggiti na mas malamig pa kaysa sa hangin ng gabi. Desperado, sinubukan ni Marco na abutin ang anumang natitirang kabutihan sa loob niya. Naaalala mo ba? Noon, nagsimula siya, ang boses niya ay basag. Balak sana kitang bigyan ng tinapay. Pero naduwag ako. Ang ngiti sa mukha ni Lyra ay bahagyang kumislot. Huli na ang lahat para dyan, Marco. At sa isang iglap, patay. Namatay ang lahat ng ilaw sa poste sa buong kalye. Sabay-sabay. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa mga bintana ng bahay ni Doña Corazon, na ngayon ay tila isang entablado para sa isang kakilakilabot na palabas. Pagkatapos, ang tunog. Isang pagaspas. Hindi ito tunog ng ibon. Ito ay mabigat, malakas, parang pagaspas ng malalaking pakpak na gawa sa balat. Nanggagaling sa itaas, sa dilim kung saan hindi niya makita. Napaatras si Marco. Ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap sa kalangitan, pero wala siyang makita kundi ang kadiliman. Tumalikod si Lyra na parang walang narinig. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang nilalamon ng dilim. At sa sandaling iyon, mula sa loob ng bahay, isang sigaw, isang matinis, nakakakilabot na sigaw ng isang babae, puno ng purong paghihirap at takot. Ang sigaw ay biglang naputol na parang sinakal sa gitna. Huli na siya. Nakatayo si Marco sa gitna ng madilim na kalsada, paralisado. Ang tanging naririnig na niya ngayon ay ang tibok ng sarili niyang puso. Kumakabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang sigaw. Nawala na. Pinalitan ng isang katahimikang mas malagim, mas mabigat. Pagkatapos, isa-isa, bumukas muli ang mga ilaw sa poste. Kumindat, umilaw, at inihayag ang isang kalsadang walang katao-tao. Walang anino, walang Lyra. Wala na rin ang tunog ng mga pakpak. Naiwan si Marco, mag-isa sa ilalim ng nanginginig na liwanag. Nakatitig sa bahay kung saan ang katahimikan ay nangangahulugan ng kamatayan. 3 gabi, 3 biktima. Hindi na ito isang hinala. Hindi na ito isang teorya. Ito ay isang tiyak na katotohanan. Umuwi na si Lyra at kasama niya ang isang bagay mula sa impyerno. Ang huling sigaw ni Doña Corazon.
iyon ay mananatili. Iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isang marka na hindi na kailanman mabubura. Desperado, iyon ang salita. 3 araw, 3 bangkay, at isang multo mula sa nakaraan na ngayon ay nangangaso sa gabi. Ang mga pulis ay walang magawa. Paano mo ipapaliwanag ang lupang bumubusal sa bibig? Ang titig ng purong takot? Ang isang sigaw na biglang naputol sa dilim? Kaya ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Sumakay siya ng tricycle papunta sa kabilang bayan, sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok kung saan, ayon sa mga sabi-sabi, ay may naninirahang isang matandang manggagamot, isang albularyo. Ang bahay ng matanda ay isang maliit na kubo, pamamamput, napapaligiran ng mga halamang gamot na hindi pamilyar kay Marco. Pagpasok niya, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Pinaghahalong pinakuluang mga dahon, usok ng kamangyan, at ang lupa. Sa isang sulok, isang matandang lalaki na kulubot na ang balat at puti na ang buhok ang nakaupo sa isang silyang tumba. Nakatingin sa kanya na para bang inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Marco mula sa kanyang bag ang Biblia na kinuha niya mula sa bahay ni Mang Fred. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa pagitan nila. Binuklat ng matanda ang aklat. Nang makita niya ang pahina na may mga pangalan at ang ekis na gawa sa dugo, isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isinara niya ang Biblia ng mabilis na parang napaso. "Saan mo ito nakuha, iho?" tanong ng matanda. Ang boses niya ay mahina pero may bigat. "Sa bahay po ng pangalawang namatay," sagot ni Marco. May sinusundan po akong listahan." Tumango ang albularyo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Hindi ito isang listahan," sabi niya. "Ito ay isang kontrata, isang panata." "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "Ang 9 na gabi ng padasal para sa mga patay," huminga ng malalim ang matanda, "ay ginagamit ngayon bilang orasan para sa mga buhay. 9 na gabi, 9 na kaluluwa. Isang pagbabayad sa isang utang na loob na hindi mababayaran ng pera." Hindi makapagsalita si Marco. Naririnig niya sa labas ang mahinang tunog ng mga kuliglig. Isang normal na tunog sa isang mundong biglang naging abnormal. "Ang babaeng hinahanap mo," patuloy ng albularyo, "ay hindi na siya ang dating kilala mo. Siya ay isa na lamang sisidlan, isang baso na pinuno ng galit at ng isang mas matandang uhaw." Ano po ang nasa loob niya?" Halos pabulong na tanong ni Marco. Tumingin sa kanya ang matanda. At sa mga mata nito ay nakita ni Marco ang isang takot na mas malalim pa kaysa sa sarili niya. Isang manananggal. Ang salita ay parang bumagsak sa gitna nila, mabigat at puno ng kahulugan. Isang nilalang mula sa mga kwentong kutsero. Isang halimaw na nag-aalis ng kalahati ng kanyang katawan para manghuli sa gabi. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagaspas ng pakpak. Ang biglaang pagkawala ni Lira sa eskinita. Siya po ba si Lola Uyang?" tanong ni Marco. Naalala ang matandang kasama ni Lira noon. Ang matandang iyon ay ang dating sisidlan, paliwanag ng albularyo. Ngunit humihina na siya. Kailangan niya ng kapalit. Isang batang katawan na puno ng galit. At nakita niya iyon sa dalagang sinaktan ng iyong mga kasama. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi. May isang taong naniniwala.
Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa dibdib ni Marco. Kung ganoon po, paano siya pipigilan? Tanong ni Marco. Paano siya papatayin? Umiling ang albularyo at ang maliit na pag-asang iyon ay biglang namatay. Iyon ang problema, iho. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mukha niya ay puno ng awa. Hindi mo siya pwedeng patayin dahil kung mamatay ang halimaw, mamamatay din ang dalaga. Bago umalis si Marco, sa gitna ng kanyang pagkalito at bagong takot, yumuko siya at kinuha ang kamay ng matanda. Inilapat niya ito sa kanyang noo. Isang pagmamano, isang kilos ng paggalang at desperadong pag-asa na sana may iba pang paraan. Ang salitang manananggal ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isip habang naglalakbay siya pabalik. Isang pangalang nagbigay anyo sa kanyang kinatatakutan. Hindi sapat ang salita ng isang albularyo. Kahit naniniwala si Marco, alam niyang kailangan niya ng isang bagay na mas matibay. Isang ebidensya, isang patunay na hindi siya nababaliw. Kaya sa ikalimang gabi, binalikan niya ang bahay ni Doña Corazon. Ang dilaw na police line tape ay nakasabit pa rin sa gate pero maluwag na. Walang bantay. Para sa mundo, isa na lamang itong malungkot na crime scene. Pero para kay Marco, ito ay ang bibig ng halimaw. Sung! Maingat siyang umakyat sa bakod sa likod bahay at nakita niya ang isang bintana sa kusina na bahagyang nakaawang. Pumasok siya, ang puso niya ay kumakabog sa bawat kaluskos na kanyang ginagawa. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Ang hangin sa loob ay mabigat at hindi gumagalaw, amoy luma at bulaklak na nagsisimula ng malanta. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang kakaibang marka, isang naiwang bagay. Naglakad siya sa sala. Ang mga mata niya ay maingat na sinusuri ang bawat sulok. Sa isang pader, nakita niya ang isang drawing ng bata. Isang bahay, araw, at 3 stick figures na magkakahawak kamay. Nakasulat sa ilalim, Lola Cora, we love you. Isang malamig na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Marco. Mga totoong tao, mga totoong pamilya. Ang galit ni Lyra ay hindi lang pumapatay ng mga taong may kasalanan. Sumisira ito ng lahat ng bagay na konektado sa kanila. Sa pamos sa isang maliit na cabinet sa ilalim ng telebisyon, sa likod ng mga lumang album ng litrato, may nakita siyang isang bagay na hindi nababagay. Isang maliit at luma na tape recorder. Ang uri na gumagamit pa ng cassette tape. Ano ang ginagawa nito dito? Dala ng pag-usisa. Kinuha niya ito. May tape na sa loob. Pinindot niya ang play. Isang mahinang kaluskos ang unang narinig, ang tunog ng lumang teknolohiya. Pagkatapos, isang boses. Boses ng isang matandang babae. Nanginginig pero malinaw. Si Doña Corazon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Nagdarasal siya. Marahil ay nire-record niya ang kanyang mga panalangin tuwing gabi. Nakinig si Marco. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakarelax. Baka wala lang ito. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Ngunit habang nagpapatuloy ang dasal, may iba pang tunog na pumasok. Mahina sa simula. Isang static na tunog na unti-unting lumalakas. At sa likod ng static, may iba pa. Isang kaluskos, parang pagaspas. Napalapit si Marco sa speaker. Pinipilit na aninagin ang tunog. At doon niya narinig isang pangalawang boses.
Hindi ito boses ng tao. Ito ay tuyo. Bumubulong parang tunog ng mga dahon na tinatangay ng hangin pero may talino sa likod nito. At bumibigkas ito ng mga salita. Pabaliktad. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus. Patuloy ng boses ni Doña Corazon. Suboribot accepsibonor aro. Ediritam miirem at sinasi. Sagot ng hindi makilalang boses. Biglang naging distorted ang boses ni Doña Corazon sa tape. Ang kanyang panalangin ay naging isang bigkas na puno ng takot. Nunc et in hora mortis nostra e. Amen. Ang huling salita ay naging isang pigil na sigaw. Ang static ay biglang lumakas, halos nakakabingi. Ang tunog ng pagaspas ay naging malinaw na pagkampay ng malalaking pakpak. At ang bumubulong na boses ay naging isang tawa. Isang malamig hindi makamundong tawa na tumagos hanggang sa buto ni Marco. Pagkatapos, click. Biglang namatay ang tape recorder, ang takwang. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, hawak ang patay na recorder. Ako ang kanyang paghinga ay mabibigat. May ebidensya na siya, isang ebidensya na hindi niya maipapakita sa kahit sino. Nanginginig, itinaas niya ang kanyang tingin. Tumingin siya sa bintana na kanyang pinasukan. At mula sa dilim sa labas, may 2 pulang tuldok ang nakatitig pabalik sa kanya. 2 pulang mata. Hindi na lumingon si Marco. Sa sandaling nakita niya ang 2 pulang mata sa dilim, tumakbo na siya. Tumalon palabas ng bintana, bumagsak sa damuhan. At hindi tumigil hanggang ang hangin sa kanyang baga ay naging parang apoy. Ang tanging dala niya ay ang tape recorder na mahigpit niyang hawak na parang isang banal na relikya. Kinabukasan, ang tanong ay hindi na kung totoo ang lahat, kundi paano nagsimula. Ang sagot ay palaging bumabalik sa isang pangalan, Lola Uyang. Kailangan niyang hanapin kung saan nanirahan ang matanda. Nagtanong-tanong siya sa mga pinakamatatandang residente sa bayan. Karamihan ay ayaw magsalita. Nag-iiwas ng tingin kapag naririnig ang pangalan. Pero sa huli, isang matandang labandera ang nagturo sa kanya. Sa dulo raw ng bayan, malapit sa sementeryo, sa tabi ng isang malaking puno ng balete na walang gustong lumapit kapag gabi. Ang lugar ay mukhang isinumpa na kahit sa sikat ng araw. Ang puno ng balete ay dambuhala. Ang mga ugat nito ay parang mga buto ng isang kalansay na gumagapang palabas mula sa lupa. At sa lilim nito, nakatayo ang isang maliit na kubo, halos guguho na, nilalamon na ng mga baging. Ang tahanan ni Lola Uyang. Paglapit pa lang ni Marco, isang amoy na ang sumalubong sa kanya. Amoy ng nabubulok na laman at mamasamasang lupa. Pinigilan niya ang pagnanais na masuka at itinulak ang pinto. Bumukas ito na may mahabang langit-ngit. Ang loob ay madilim, pero ang mas nakakabahala ay ang tunog. Isang mahinang koro, isang tunog ng libu-libong maliliit na bagay na gumagalaw. Isang kolektibong pagkaluskos. Nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, nakita niya ang pinanggagalingan nito. Nakahilera sa mga pader ay mga lumang banga na gawa sa luwad. At sa loob ng mga ito, gumagalaw ang isang karagatan ng mga insekto, mga ipis, salagubang, gagamba. Ang mga pader mismo ay puno ng mga kakaibang simbolo na iginuhit gamit ang uling,
mga orasyon na hindi maintindihan ni Marco. Sa gitna ng kwarto, isang maliit na altar. Walang santo. Sa halip, may mga tuyong dahon, mga bato, at isang mangkok na may itim na likido na ngayon ay tuyo na. Dito nangyari ang lahat. Ito ang pugad. Ito ang pinagmulan. Si Lola Uyang, siya ang manananggal. Ang paglalakbay ng damdamin ni Marco ay mabilis. Mula sa pagtataka, sa matinding pagkadiri, at sa huli, sa isang malinaw at malamig na pagkaunawa. At sa ibabaw ng altar, sa tabi ng mangkok, may isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit, puting suklay na plastik, may bungi ng isang ngipin. Ang suklay na laging daladala ni Lira noon, ang tanging pag-aari niya na itinuturing niyang kayamanan. Iniwan niya ito dito. O ipinaiwan sa kanya. Kailangan niyang malaman kung anong ritual ang ginawa nila. Paano na ipasa ang sumpa? Naglakad siya papunta sa pinakamadilim na sulok ng kubo, kung saan may isang lumang papag na natatakpan ng maruming kumot. May kung anong nagudyok sa kanya na alisin ang kumot. Hinawakan niya ang dulo nito, nanginginig at hinila. Hindi isang buong katawan ang nandoon. Ito ay ang itaas na bahagi lamang ng katawan ng isang babae. Ang balat ay tuyot na tuyot, kulay kape, at kumapit na sa mga buto. Parang isang higanting tuyong dahon o ang balat na inalisan ng ahas. Walang laman, walang dugo. Isang husk, ang natirang bahagi ng katawan ni Lola Uyang. Napaurong si Marco. Ang kanyang sigaw ay namuo sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa siya makasigaw, may isa pa siyang napansin. Sa tabi ng tuyong katawan, nakatupi ng maayos, isang itim na balabal. Ang parehong balabal na nakita niyang suot ni Lira noong gabing iyon sa tapat ng bahay ni Doña Corazon. Ang lumang sisidlan at ang damit para sa bago. Ang ebidensya ng paglilipat ng sumpa ay nasa harap niya. Ang tunog ng mga insekto sa mga banga ay biglang lumakas na para bang nagagalak sa kanyang pagkakatuklas. 6 na gabi na ang nakalipas. 6 na bangkay. Hindi na naghintay si Marco. Hindi na niya hahayaang may mamatay pa bago siya kumilos. Kailangan niyang kausapin si Lira. Hindi ang halimaw, kundi si Lira. Ang babaeng binigyan niya noon ng tinapay. Ang batang babae na may-ari ng puting suklay. May isang lugar na alam niyang maaaring puntahan nito. Isang lugar mula sa kanilang nakaraan. Ang luma at abandonadong playground sa likod ng eskwelahan. Kinagabihan sa 7 gabi pumunta siya doon. Ang mga damo ay mataas na. Ang slide ay kinakalawang at ang mga duyan ay umuugoy ng bahagya sa bawat ihip ng hangin. At sa isa sa mga duyan, nakaupo ang isang figura, nakatalikod sa kanya. Si Lira. Lumapit si Marco. Ang mga yabag niya ay marahan sa natutuyong lupa. Hindi lumingon si Lira, pero alam niyang naramdaman siya nito. "Alam kong darating ka," sabi ni Lira. Ang boses niya ay walang emosyon. "Lira, kailangan na itong matapos," sabi ni Marco, tumayo sa likuran niya. Isang mahinang "krik" ang narinig ni Marco. Ang kabilang duyan, ang bakanting duyan sa tabi ni Lira, ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahan, paurong sulong, mag-isa. Hindi pinansin ni Marco ang duyan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa likod ng ulo ni Lira. "Nakita ko ang bahay ni Lola Uyang," sabi niya. "Nakita ko ang..." Naiiwan niya, alam ko na ang tungkol sa kasunduan.
tumigil sa pag-ugoy si Lyra. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang pagyanig ng kanyang mga balikat. "Pagod na ako, Marco," bulong niya. Ang boses niya ay basag na ngayon. Gabi-gabi, naririnig ko ang mga sigaw nila sa isip ko. Ayoko na. Ito na ang pagkakataon. Nakita ni Marco ang sakit sa kanyang mga salita. Ang Lyra na kilala niya ay nandoon pa. "Kung ganoon, itigil mo na. Tulungan kita. Lalayo tayo." Dahan-dahang umiling si Lyra. "Hindi ako pwedeng tumigil." Humarap siya kay Marco at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "May utang ako at kailangan kong bayaran." Utang na loob. Ang sumpa na nagbubuhay sa kanya at pumapatay sa kanya. May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kupas na. Inabot niya ito kay Lyra. Isang sampagwita. Gawa sa puting plastik, madilaw na sa kalumaan. "Naalala mo ba?" tanong ni Marco. "Napanalunan ko to sa perya noong mga bata pa tayo. Ibinigay ko sa'yo dahil sabi mo, kahit kailan hindi ito malalanta." Tinitigan ni Lyra ang bulaklak sa palad ni Marco. Para sa isang sandali, ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala. Pinalitan ito ng isang malayong alaala, isang kislap ng lungkot. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin ito. Pero bago pa mahawakan ng kanyang mga daliri ang plastik na bulaklak, bigla siyang huminto. Ang kanyang mukha ay biglang dumilim. Ang kalungkutan ay naglaho, pinalitan ng isang bagay na mas matanda at mas masama. Bumagsak ang kanyang kamay sa kanyang tabi. "Huwag kang makialam, Marco," sabi niya. Ang boses niya ay naging matigas at walang awa. Isang biglaang init ang naramdaman ni Marco sa kanyang mukha. Isang mainit na likido ang dumaloy mula sa kanyang ilong. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang labi at nakita niya ito sa liwanag ng buwan. Dugo. Tumingin siya kay Lyra, dakuguya sa mga kadimatuyaa. Naguguluhan at natatakot. Hindi siya ginalaw nito. Hindi siya sinaktan. Pero dinudugo siya. "O baka isunod kita," dugtong ni Lyra. Ang mga mata niya ay walang kislap, malamig na parang sa isang patay. Tumakbo si Marco palayo sa playground. Ang mainit na dugo ay tumutulo mula sa kanyang ilong, bumabakat sa kanyang damit. Hindi ito isang ordinaryong pagdurugo. Ito ay isang babala, isang selyo. Walang ibang pupuntahan. Kahit hating gabi na, bumalik siya sa malayong baryo, sa kubo ng matandang albularyo. Naabutan niya ang matanda na gising pa, na parang alam nitong babalik siya. Nakaupo ito sa sahig, napapaligiran ng mga kandilang nagbibigay ng nanginginig na liwanag sa loob ng kubo. Ang hangin sa labas ay biglang umihip ng malakas at ang mga apoy ng kandila ay halos mamatay lahat. Nagsasayaw na parang mga kaluluwang hindi matahimik. "Sinubukan mo siyang kausapin," sabi ng albularyo. Hindi isang tanong. Tumango lang si Marco, pinupunasan ang natuyong dugo sa kanyang labi. "May natitira pa sa kanya, Lo," sabi ni Marco. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. "Naramdaman ko, pero ang galit, mas malakas." "Ang galit ang kanyang pagkain," sagot ng matanda. "Ang galit ang bumubuhay sa halimaw. At ang kasunduan nila ay sinelyuhan ng galit. Hindi ito masisira ng bala o ng dasal lamang. Kung ganon, wala na po bang paraan?" Tanong ni Marco. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay parang isa na lamang sa mga kandilang halos mamatay.
Tumingin sa kanya ang albularyo. Mayroon, isa, pero ito ay mapanganib at halos imposible. Lumapit ang matanda, kumuha ng isang maliit na uling at gumuhit ng isang bilog sa sahig na kahoy. Ang kasunduan ay nabubuhay sa paghihiganti. Para masira ito, kailangan mong ipakilala ang isang bagay na salungat dito. Isang bagay na hindi kayang unawain ng halimaw. Ano po iyon? Pagpapatawad. Natawa ng mapait si Marco. Pagpapatawad. Paano ko mapipilit ang isang taong ginawang halimaw ng galit na magpatawad? Hindi mo siya pipilitin na patawarin ang lahat. Paliwanag ng matanda. Isa lang, ang huling biktima sa kanyang listahan. Kailangan niyang marinig ang sarili niyang sinasabi ang mga salita ng pagpapatawad bago mamatay ang biktima. Ito ang tanging lason sa sumpang dumadaloy sa kanya. Kung magawa niya iyon, ang kontrata ay mawawalan ng bisa. Ang plano ay tila napakasimple ngunit napakahirap. Isang plano na nakasalalay sa isang hibla ng sangkatauhan na maaaring wala na kay Lira. Ngunit ito na lang ang natitira. Ang atubili sa puso ni Marco ay dahan-dahang naging isang matatag na desisyon. Gagawin ko, sabi niya. Kumuha ang matanda ng isang maliit na anting-anting mula sa isang baul. Isang piraso ng kahoy na may nakaukit na mga simbolo, nakatali sa isang pulang sinulid. Inabot niya ito kay Marco. Hindi ka nito poprotektahan sa kanya, sabi ng albularyo. Poprotektahan ka nito mula sa sarili mong pagdududa. Isinuot ni Marco ang kwintas. Ang kahoy ay mainit sa kanyang balat. Sino po ang huling dalawa sa listahan? Tanong ni Marco. Kailangan niyang malaman kung sino ang kailangan niyang protektahan. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ang ikawalong biktima, ang pinuno ng kawan na nagtaboy sa tupa. Ang taong nagsimula ng lahat. Nanlamig si Marco. Ang pastor. Tumango ang matanda. At ang pangsyam. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin sa labas at ang pagkaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ang pangsyam, sabi ng albularyo. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Ay ang taong nakakita sa lahat ng pangapi, pero pinili ang manahimik. Hindi maintindihan ni Marco. Sino pa ang nandoon? Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Ikaw, iho. Ang huling pangalan sa listahan ay si Marco. Ang pangalan niya, siya ang pangsyam. Ang katotohanan iyon ay parang isang malaking bato na bumaon sa sikmura ni Marco habang naglalakbay siya pabalik mula sa kubo ng albularyo. Ang parusa sa kanyang pananahimik ay kamatayan. Ngunit hindi pa iyon ang huling gabi. Mayroon pa siyang isang gabi. Ang ikawalong gabi. Ang gabi para sa pastor. At ang gabing iyon ay ang tanging pagkakataon niya para sa ritual ng pagpapatawad. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Kinahapunan, bago pa man dumilim, pinuntahan niya ang pastor sa loob mismo ng simbahan. Ang simbahan ay walang tao. Ang mahabang anino ng hapon ay gumuguhit sa sahig na bato. Naabutan niya ang pastor na nag-iisa, nakaluhod sa harap ng altar. Hindi nagdarasal, kundi nakayukulang na parang pasan niya ang buong mundo. Pastor, tawag ni Marco. Dahan-dahang lumingon ang pastor. Ang kanyang muka ay hindi na mukha ng isang leader na puno ng kumpiyansa.
Ang mukha niya ay kulubot sa takot at pagsisisi. "Alam ko kung bakit ka narito, Marco," sabi ng pastor. Ang boses niya ay mahina at pagod. "Hinihintay ko na lang siya. Hindi niyo kailangang mamatay," sabi ni Marco. "May paraan," umiling ang pastor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Marahil ito na ang nararapat sa akin." Tumayo siya at humarap kay Marco. Ang echo ng kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa walang taong simbahan. "Alam mo ba, Marco, kung bakit namin siya pinalayas ng ganoon?" Hindi umimik si Marco. "Dahil ang ama ni Lyra, bago ito mamatay, ay nag-iwan ng isang malaking donasyon sa simbahan. Isang kasulatan ng lupa, pero may kondisyon. Kailangan naming alagaan ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit ang mga miyembro, si Don Mateo, si Corazon, gusto nila ang lupa. Nakita nila si Lyra bilang isang sagabal, isang dumi. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang parang lumamig. Ang kasalanan ay mas malalim pa pala kaysa sa inakala ni Marco. Hindi lang ito pagmamalupit. Ito ay kasakiman na binalutan ng kabanalan. Kaya hinayaan kong mangyari, pagpapatuloy ng pastor. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hinayaan ko silang saktan at itaboy siya para makuha ang lupa, para itayo ang bagong kampanaryo. Ang bawat tunog ng kampana ay isang paalala ng kasalanan ko. Isang kumpisal, hindi sa Diyos, kundi sa isang hamak na sakristan. Ang pastor ay handa ng mamatay, pero hindi iyon ang plano. "Pastor, makinig po kayo," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. "Mamayang gabi, kapag dumating siya, huwag kayong matakot, huwag kayong tumakbo. Tumingin kayo sa kanya at hihingi ako ng tawad para sa inyo." Bago pa man makasagot ang pastor, ang huling sinag ng araw ay nawala na sa mga bintana. Ang takip silim ay bumagsak na parang isang itim na kumot. Nagsindi si Marco ng isang kandila sa gilid ng altar. Hindi para sa pastor, para sa kaluluwa ni Lyra. At sa sandaling iyon, ang mabibigat na pinto ng simbahan ay bumukas ng kusa, walang tunog. Isang figura ang nakatayo doon, binalangkas ng kadiliman sa labas. Si Lyra. Ang kanyang itim na balabal ay sumasayad sa sahig habang siya ay dahan-dahang humahakbang papasok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pastor, nagniningas sa galit. "Handa ka na bang magbayad?" tanong ni Lyra. Ang boses niya ay malamig. Pero bago pa man makasugod si Marco, bago pa niya masimulan ang ritual, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tinitigan ni Lyra ang nanginginig na pastor. Mula sa likod niya, ang anino ay kumilos, nagbago ng anyo, naghuhumiyaw na parang gustong kumawala. Pero hindi siya gumalaw. Tinitigan niya lang ang pastor. At isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi pa tapos ang pagbabayad mo," bulong ni Lyra. "Sapat lang para marinig nilang tatlo. Ang kamatayan ay masyadong madali para sa'yo. Hahayaan kitang mabuhay na dala-dala ang bigat ng lahat ng ito." Pagkatapos, ang kanyang mga mata na parang 2 piraso ng yelo ay bumaling kay Marco. "Ikaw na ang kasunod," sabi niya. Ang bawat salita ay isang pangako ng kamatayan. Sa huling gabi, at tulad ng kanyang pagdating, tumalikod siya at naglakad palabas. Nilamon ng dilim, iniwan ang 2 lalaki sa loob ng simbahan. Isang nabubuhay sa kahihiyan
at isang hinatulan ng kamatayan. Ang araw ay sumikat na parang isang ordinaryong araw. Pero alam ni Marco na hindi. Ito na ang huling araw niya. Ang ika-9 na araw. Pagbalik niya sa simbahan kinaumagahan, wala na ang pastor. Naglaho na parang bula. Dala ang kanyang kahihiyan. Mas mabuti na rin iyon. Ang gabing ito ay para lamang sa kanya at kay Lyra. Ginugol ni Marco ang buong araw sa loob ng simbahan. Hindi siya nagdasal. Hindi siya nagantay. Siya ay naghanda. Una, nilinis niya ang buong simbahan. Winalis niya ang alikabok, ang mga tuyong dahon na ipinasok ng hangin, ang mga bakas ng takot mula sa mga nagdaang gabi. Habang naglilinis, ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kalmado. Ito na ang kanyang huling tungkulin. Hindi siya naghahanda para lumaban. Hindi niya kayang labanan ang halimaw. Naghahanda siya para sa isang ritual. Ang ritual ng pagpapatawad na dapat sana ay para sa pastor, ay gagamitin niya ngayon para sa sarili niya. Kumuha siya ng asin mula sa kusina ng parokya. Dahan-dahan, gumawa siya ng isang malaking bilog sa gitna ng sahig sa harap mismo ng altar. Sa loob ng bilog, isinaboy niya ang mga dahon ng bayabas na kinuha niya mula sa bakuran tulad ng bilin ng albularyo. Ang sariwang amoy nito ay pumuno sa hangin, isang amoy ng buhay sa gitna ng papalapit na kamatayan. Pagkatapos, pumasok siya sa maliit na opisina at kumuha ng isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang maliit, kupas na litrato. Siya at si Lyra. Noong mga bata pa sila, nakangiti habang kumakain ng ice cream sa plaza. Ang mga mata ni Lyra sa litrato ay pununo ng saya, walang bakas ng sakit o galit. Inilagay niya ang litrato sa gitna mismo ng bilog na asin, isinandal sa isang maliit na patungan ng kandila. Ito ang magiging sentro ng lahat, ang paalala, ang sandata niya. Habang papalubog ang araw, umupo si Marco sa isa sa mga upuan sa harap, nakatanaw sa kanyang ginawang munting tanggulan. Ang tanong ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Gagana ba ito? Paano kung mas malakas ang galit? Paano kung sa huli, wala na talagang natitira kay Lyra? Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng simbahan ay parang isang pisikal na bagay. Mabigat at dumadagan sa kanya. Walang huni ng ibon sa labas. Walang tunog ng mga sasakyan. Para bang ang buong mundo ay naghihintay, pinipigil ang hininga para sa kung ano ang mangyayari. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang lumang ballpen. Nagsulat siya ng isang maikling sulat para sa kanyang mga magulang. Humihingi ng tawad sa biglaan niyang pag-alis. Sinasabing mahal na mahal niya sila. Tinupi niya ito ng maayos at isinuksok pabalik sa kanyang bulsa. Kung sakaling sumapit ang gabi, ang dilim ay pumasok sa mga bintana, nilamon ang mga kulay at iniwan lamang ang mga anino. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa iisang kandila na sinindihan ni Marco sa tabi ng litrato. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at pumasok sa loob ng bilog na asin. Umupo sa sahig na bato na parang isang monghe. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang leeg. Ang kahoy ay mainit pa rin. Kalmado siya, handa na siya. Pagkatapos, isang tunog. Kriyak. Ang malaking pinto ng simbahan sa dulo ay dahan-dahang bumukas, mag-isa. Kasabay nito,
Isang malakas at nakakakilabot na lamig ang gumapang papasok. Pinatay ang apoy ng kandila at ibinagsak ang simbahan sa ganap na kadiliman. Nagsimula na. Sa ganap na kadiliman, ang unang dumating ay ang tunog. Isang malakas na pagaspas. Hindi ito pagaspas ng ibon. Ito ay mabigat, malagkit, parang tunog ng isang malaking piraso ng basang katad na paulit-ulit na hinahampas sa hangin. At papalapit ito, mabilis. Tumayo si Marco sa loob ng bilog na asin. Ang kanyang mga mata ay pilit na dinidilat sa dilim, hinahanap ang pinanggagalingan ng tunog. Sa liwanag mula sa bukas na pinto, isang anino ang kanyang nakita. Isang balangkas na hindi tama, isang bangungot na nabigyan ng buhay. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Lyra lumilipad. Ang mahabang buhok nito ay sumasabay sa hangin na parang mga ahas. Sumigaw ito, isang matinis, hindi makataong sigaw na puno ng galit at gutom. Ang sigaw ay tumama sa mga pader ng simbahan, umalingaw-ngaw. At bumalik sa kanya na parang 1,000 boses ng demonyo. Sumugod ito. Walang pag-aalinlangan. Ang anyo ni Lyra ay bumulusok mula sa itaas diretso kay Marco. Itinaas niya ang kanyang mga braso para protektahan ang kanyang mukha, pero ang lakas ng pagtama ay parang sampal ng isang sasakyan. Tumalsik si Marco. Bumagsak siya sa labas ng bilog na asin. Tumama ang kanyang likod sa isang lumang upuan na gawa sa nara. Ang tunog ng nabaling kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang tagiliran. Pero hindi siya lumaban. Habang sinusubukan niyang bumangon, ang kanyang bibig ay bumigkas ng mga salita. Hindi isang sigaw ng sakit. Isang dasal, ang dasal na itinuro sa kanya. Lyra, sa ngalan ng iyong alaala, pinapatawad kita. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa sakit. Ang halimaw ay umikot sa hangin at sumugod muli. Hinablot siya ng kanyang mga kuko, itinaas sa ere, at ibinagsak muli sa kabilang panig ng simbahan. Ang ulo ni Marco ay tumama sa sahig na bato. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang lasa ng dugo ay pumuno sa kanyang bibig. Lyra, pinapatawad kita sa sakit na dinanas mo. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pananatiling walang laban, ay tila nagpagalit lalo sa halimaw. Sumisigaw ito sa pagkabigo. Gusto nitong lumaban siya. Gusto nitong makita ang takot sa kanyang mga mata. Pero ang nakikita lang nito ay awa. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, gumapang si Marco. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, pero ang kanyang isip ay nakatuon sa isang layunin. Gumapang siya pabalik sa bilog na asin, pabalik sa lugar kung saan nahulog ang litrato. Nakita niya ito, nakaharap sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ito. Ang manananggal ay lumapag sa sahig. Ang mga pakpak nito ay nakatiklop sa likod. Lumakad ito papalapit sa kanya. Ang mga kuko nito ay kumakaluskos sa bato. Ito na ang katapusan. Ibibigay na nito ang huling dagok, pero sa huling lakas, itinaas ni Marco ang litrato. Ipinakita niya ito sa mukha ng halimaw. Ito ka, Lyra, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng dugo. Ito ka talaga. Ang halimaw ay huminto. Ang kanyang mga pulang mata ay tumitig sa kupas na litrato. Isang batang babae at isang batang lalaki, nakangiti, walang muwang sa kasamaang darating. Para sa isang sandali, ang galit sa mga mata ng halimaw ay nag-atubili.
Ang anyo nito ay bahagyang kumislot na parang may isang bagay sa loob na nakikipaglaban. At mula sa isa sa mga matang iyon, isang luha ang pumatak. Isang tunay, malinaw na luha na gumuhit sa pisnging puno ng dumi at galit. Ngunit kasabay ng pagpatak ng luhang iyon, isang tuyong tunog ang nagsimula. Parang nasusunog na papel. Ang dulo ng isa sa mga pakpak nito ay nagsimulang maging abo. Dahan-dahan, ang balat nito ay nagkakaroon ng mga bitak na may ningas sa loob. Ang proseso ay gumagapang mula sa mga pakpak papunta sa kanyang mga braso. Ang luha, ang ala-ala, nagkaroon ito ng epekto. Ngunit, ang sumpa ay malakas pa rin at ang paglabag sa kontrata ng galit ay may kapalit. Masyado nang huli. Ang narinig ni Marco na bulong mula sa mga labi ng halimaw, isang boses na pinaghalong kay Lyra at sa demonyo. Ang anyo nito ay nagsimulang gumuho na parang isang estatwang buhangin na hinahangin. Ang paghihiganti ay hindi natapos. Ang ikasyam na biktima ay buhay pa. Ang kasunduan ay nasira. At ang parusa ay ang pagkalusaw ng sisidlan. Si Marco ay nakahiga sa sahig na bato. Duguan at nag-aagaw buhay. Ang kanyang paningin ay isang umiikot na gulo ng dilim at mga anino. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakatuon ang kanyang tingin sa anyo ni Lyra na unti-unting nagiging abo sa harap niya. Ang matinis na sigaw ng halimaw ay naging isang ungol ng sakit, isang tunog na hindi na lamang puno ng galit, kundi ng pagsisisi. Ang anyo ng manananggal ay unti-unting bumabalik sa pagiging si Lyra. Ang mga pakpak na parang sa paniki ay nalulusaw. Ang mga kuko ay umiikli pabalik sa pagiging mga daliri. Ang natitira ay isang babaeng gawa sa nagbabagang abo. Kailangan niyang pumili. Ngayon na. Sa huling lakas na natitira sa kanya, gumapang si Lyra palapit kay Marco. Ang bawat galaw ay nag-iiwan ng bakas ng abo sa sahig. Inabot niya ang kanyang kamay, isang kamay na nanginginig at unti-unti na ring naglalaho. Marco, ang kanyang boses ay kanya na muli. Mahina, puno ng sakit. Lyra, sagot ni Marco, halos isang bulong na lang. Ang mga mata ni Lyra na ngayon ay hindi na pula kundi ang dating maitim at malungkot na mga mata ay tumitig sa kanya, puno ng luha. Patawarin mo ako, sabi niya. Sa lahat, pinapatawad kita, sagot ni Marco. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang duguan na labi. Matagal na. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay sa kanya ng huling hininga ng kapayapaan. Tumingin siya sa itaas, sa sirang bubong ng simbahan, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng tumagos. Ngayon, siya na ang kailangang magsalita. Ang huling hakbang para masira ang sumpa. Sa huling lakas, ibinulong niya ang mga salitang kailangan niyang bitawan. Pinapatawad, hindi para sa pastor, hindi para sa mga taong nanakit sa kanya. Kita, Marco. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pisngi ni Marco. Mainit, totoo. Sa hindi mo pagprotekta sa akin noon. At sa huli, ang pinakamabigat sa lahat, pinapatawad ko ang sarili ko. Sa pagbitaw niya sa huling hibla ng galit, ang sumpa ay tuluyang nasira. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang tumigil. Ang nakakakilabot na lamig ay nawala, pinalitan ng init ng papalapit na umaga. Ang katawan ni Lyra na gawa sa abo ay nagsimulang magliwanag. Hindi isang apoy ng impyerno,
kundi isang malumanay, puting liwanag. Bago siya tuluyang maglaho, inilapat niya ang kanyang palad sa pisngi ni Marco sa huling pagkakataon. Walang init, walang lamig, tanging kapayapaan. Nawalan ng malay si Marco. Ang huli niyang nakita ay hindi ang halimaw, hindi ang abo. Ang huli niyang nakita ay ang ngiti ni Lyra, isang tunay, payapang ngiti. Bago siya tuluyang naging liwanag at naglaho sa aunang sinag ng araw, nagising si Marco sa amoy ng alkohol at sa mahinang tunog ng mga gulong na gumugulong sa linoleum. Puti lahat ng nakikita niya. Puti ang kisame, puti ang kumot, puti ang benda sa kanyang tagiliran. Nasa ospital siya, buhay. Isang linggo ang lumipas na parang isang panaginip. Nalaman niya mula sa isang nurse na natagpuan siya ng isang magsasaka na maagang nagsimba. Walang ibang tao doon. Tanging siya lang, duguan at walang malay sa sahig, at ang buong simbahan ay puno ng pinong-pinong abo. Ang mga pagkamatay ay itinala ng mga pulis bilang unsolved serial killings. Ang kaso ay isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang pastor ay umalis sa bayan kinabukasan matapos ang 8 gabi, puno ng kahihiyan at hindi na muling nagpakita. Ang buhay sa maliit na bayang iyon ay dahan-dahang bumalik sa dati. Dala-dala ang isang peklat na hindi na kailanman mabubura. Isang kwento na ibubulong na lamang sa mga gabi ng inuman. Tila bumalik na sa normal ang lahat. Isang hapon, habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto sa ospital, pinapanood ang mga batang naglalaro sa parke sa ibaba. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sakit sa kanyang katawan ay nandyan pa, pero ang bigat sa kanyang kaluluwa ay wala na. Malaya na siya. Malaya na si Lyra. Ngunit habang pinapanood niya ang mga bata, isang pamilyar na amoy ang biglang dumaan sa hangin, pumasok sa nakaawang na bintana. Matamis pero malamig, kalachuchi. Napawi ang ngiti ni Marco. Umupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang parke sa ibaba. Wala namang puno ng kalachuchi doon. Siguro ay dala lang ng hangin, o baka dala lang ng kanyang alaala. Lumipas ang mga araw, nakalabas siya ng ospital. Bumalik siya sa kanyang maliit na apartment. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay, ngunit hindi na siya kailanman bumalik sa simbahan. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos ng lahat, habang nag-iisa si Marco sa kanyang kwarto at nagbabasa ng libro, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Isang mahinang pagaspas ng malalaking pakpak na gawa sa balat. Hindi niya alam kung ito ay totoo o isang multo na lamang ng kanyang alaala. Hindi na siya lumingon para tingnan. Dahil may mga kasalanan na hindi basta-basta nabubura. At may mga gabi na hindi na muling magiging tunay na tahimik.